Honest ako sa inyo. Yung order block, para sa akin, parang siya na yung new retail. Ang gusto kong gawin nyo sana sa inyo pa nag-live trade na kayo after ng webinar natin is to make sure na wag kayo mag-trade ng news. Well, like 1 hour before the news, no? Kahit during the day of the news Kasi kahit sabihin mong ilang oras pa yung news sa araw na yon, kung hindi mo alam kung paano pa magbasa talaga, hindi ka pa sanay magbasa ng chart, no? Makakakita ka ng mga swings na ba't ganito? Ito yung bias ko for today Bakit ganito nangyayari sa chart? So, most probably, hindi mo chinek yung news for that day. Sinimula mo yung araw na buopin ko yung chart, game na to. So, kung kayo kaya nyo ma-review yung news for the rest of the week, mas maganda, no? So, ito, na-review ko na yung news for the rest of the week. So, alam ko na yung mga gagawin ko. May plano na agad ako for the week. So, ganun ako magplano ng weekly trade ko. So, nakita ko tulog pa pataas and luckily nakapasok tayo sa kanya to. So, in-explain ko nakapasok tayo sa 5 minutes FVG. Okay? So, ito yung trade na yan. Yung after CPI, itong trade na to. Ano, sa totoo lang magiging honest ako sa inyo. Yung order block, para sa akin, parang siya na yung new retail ng crowd. Siya yung bagong alam na siya ng lahat. Gets mo? So, para sa akin, yung order block, kadalasan, nagiging na rin siya, form ng pang-grab ng liquidity.